Tuloy na siguro yung pag-aaral ng panganay ko. Kaya ituloy-tuloy lang ang pag-send ng entries para sa libo-libong papremyo. Patuloy kayo nakatutok sa unang balita. Lalaki sakay po ng bisikleta, sugatan matapos sumalpok sa isang van sa Pasig City. Narito ang report ni Haji Rieta. Nabutan ng GMA sa lalaki ito na iniinda pa ang sakit matapos sumalpok habang nakasakay sa kanyang bisikleta sa tagiliran ng isang puting van. Nangyari ang disgrasya sa may J. Vargas Corner, Lanusa Street sa Barangay Ugong, Pasig City alas 11:30 kagabi. Baliraw ang balikat ng lalaking kinilalang si Romel Dalay ayon sa responding rescue team. At ang bisikleta nawala sa forma ang gulong. Ay, ano nga, diretso sila. Biglang nabangga. Ayun na nga. Ito nakakita mga to eh. Kwento naman ng driver ng van, habang tinatahak niya ang nasabing daan, nagulat daw siya kung bakit bigla na lang dumiretso si Dalay. Hindi ko napansin pag kasi nakagulo kami. Tumingin ako sa kabila kasi go diretso kami. Dandahan ng takbo ko nakasigunda pa ako doon tapos siya bumunggo. Ang lakas ng takbo niya pababa. Agad namang sinugod sa Rizal Medical Center si Dalay. Kailangan din po yun, yung mga reflector sa bike, sa yung kanilang headgear. Importante para hindi na maulit yung ganitong klaseng aksidente. Pansamantala munang kinumpiska ang lisensya ni Roque para maimbestigahan ng pulisya. Sakaling mapatunay nagkasala, maaari siyang maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in serious physical injury. Para sa unang balita, Haji Rieta reporting. Isang batang babae patay matapos atakihin ng pitbull sa Melbourne, Australia. Nanonood lamang daw ng telebisyon ang 4 na taong gulang na biktima kasama ang kanyang mga pinsan nang biglang pumasok sa bahay nila ang aso ng kanilang kapitbahay. Nang atakihin daw ng aso ang mga bata, tinangka raw ng pamilya na hatawin ang aso pero huli na ang lahat. Isang pinsan ng biktima naman ang kinagat ng pitbull sa mukha. Minabuti naman ng mga respondeng otoridad na patayin ang nasabing pitbull. Sa Australia pa rin, isang baboy na sobrang taba, isinailalim po sa diet. Siya si Boris, tumitimbang ng 480 pounds. Sa lagay niya, nabawasan pa siya ng timbang. Pero ayon sa kanyang mga amo, tila hindi raw masaya ang alaga sa kanyang dieta. Kaya naman tuwing oras na ng midnight snack, mag-isang pumupunta si Boris sa kusina para maghanap ng makakain. Kinailangan magbawas ng timbang ang baboy dahil unti-unti na raw natatakpan ng taba ang kanyang paningin. Oras na para sa mainit na chika. Hatid po ni Luwan D. Luwan. Salamat, Igan. Special daw ang birthday ni Phil Young husband this year dahil nakasama niya ang nalilig sa kanya si Angel Locsin na sinundan pa niya sa Paris, France. Ano nga ba ang totoong status ng dalawa? Ang unang chika hatid ni Aubrey Carampel. Hindi na nga mapigilan ang sunod-sunod ng endorsements ng Philippine Ascals player na si Phil Young husband. Siya at ang modelong si Georgina Wilson ang kauna-unahang endorsers mula sa Asia na napili ng isang international brand ng ice cream. Kahit na nga raw nabigo ang Philippine Ascals sa World Cup qualifier, ramdam pa rin daw ni Phil ang suporta ng Filipino fans. Marami pa raw aabangang laban. I'm going to Taiwan with the Ascals in September and then to Saudi Arabia with the Ascals. So. Aminado si Phil na inspirasyon niya ngayon ang aktres na si Angel Locsin. Inamin pa niyang sinundan pa raw niya si Angel sa Paris para makasama ang dalaga sa kanyang birthday noong August 4. And it was fun. We had a good time and it was my birthday on 4th of August. So thank you. And so I wanted to be with Angel on my birthday. Binigyan pa raw siya ng regalo ni Angel pero ayaw sabihin ni Phil kung ano ito. I'd like to keep it between us. So but it's very. What she did was very. We had put a lot of thought into it, and it wasn't. And it shows she really cares.
Matagal na rin nalilink sa isa't isa sina Phil at Angel. Pero nang tanungin kung ano na nga ba ang status ng kanilang relasyon, For us, it's not about the status. It's not about what we're known as. The important thing is we're happy, and right now we don't want to rush anything because we are happy. para sa unang balita, Aubrey Carampel reporting. Samantala, matapos naman makipag-bonding sa ilang Pinoy celebrities at fans, umalis na si Paris Hilton sa Pilipinas kagabi. Hanggang sa Ninoy Aquino International Airport, pinagkaguluhan ng mga tagahanga ang Hotel Heiress. Suot pa ni Paris ang black t-shirt na may picture ni pambansang kamao Manny Pacquiao. At ayon kay Paris, napakaganda ng Pilipinas at babalik siya rito sa mga susunod na buwan for a business project. Masaya namang ibinalita ng Hollywood socialite na nakita na niya ang gadget niya na nawala sa flight patungo sa Pilipinas. Brad Pitt pinagkaguluhan sa shooting ng bago niyang pelikula sa Scotland. Yan po ang chika ko later, so stick around. At ang hirit namin mamaya, lalaki sugatan matapos umunong hampasin ng pala ng kanyang kainuman sa Malabon. Isang SUV nagliyab matapos bumangga sa isang pader sa Quezon City. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya. Okay mga kapuso, balik po tayo dito sa Barangay Payata sa Quezon City. Dito po meron po tayong ginagawang servisyon totoo, ang libreng blood typing. Ayan, nakikita ho natin dito. Kasama ho natin ng mga tauhan ng Philippine Red Cross. Ito, dito importante na pagka nalaman nyo na yung inyong blood type, bibigyan ho nila kayo ng card. Ayan, color-coded ho ito. Kapag yellow, type B. Pag white, type O. Type AB naman yung kulay pink at type A naman yung kulay blue. So meron silang ginagamit dito para ma-determine kung ano ho yung type ng inyong mga dugo. At ito libre ha. Sa labas ho ito, pagka ginawa ho natin ay may bayad yan. Ayan. So, syempre kapag nalaman na natin at gusto ninyo na magkaroon ng pagdodonate ng dugo, pwede rin kayo mag-donate. Ngayon makakasama ho natin ang Secretary General po ng Philippine Red Cross, si Miss Gwendolyn Pang. Miss Gwen, good morning. Hi, good morning, Miss Susan. Ayan, good morning. Hello. Thank you po. Okay. So ito, Ma'am Gwen, unang-una, gaano ho ba ka-importante yung pagdodonate ng dugo ng isang tao? Nako, napaka-importante yan, no? Kasi hindi lang yan na nakakapabuti sa ating mga pasyente na ngailangan ng dugo. Kung hindi, ito din ay nakapabuti sa ating mga blood donors. Kasi akala natin dati na pag nagbibigay ka, ikaw yung laging nawawalan. Actually, kung nagbibigay ka sa blood donation, ikaw ang nagkakaroon ng mas maraming benepisyo, no? Nagiging mas healthy ka, at saka maganda yung pakiramdam, ikaw yung nakapag-save ng buhay ng ibang tao. Yung mga kapuso natin na nagpapa-blood type po ngayon, blood type test. Kung sakali na ngayon, malaman na nila at gusto na nilang mag-donate, pwede na ba na ngayon din? Pwede anytime, no? Kahit sino pwede magbigay ng dugo, no? Basta magandang kanyang kalusugan, kalagayan, at nakatulog ng wastong oras, 6 to 8 hours, at nakakain ng 1 to 3 hours before ng donation. At hindi lasing kagabi, pwede na. So, gaano kadalas pwede mag-donate ng dugo ang isang tao? Every 3 months. No? Every 3 months. Yes. Ayan, no? Yun yung ating normal, yung ganitong klaseng donation, every 3 months ang balik nila dito. At saka may binabanggit ka, Miss Gwen, ang lalaki, mas dapat na sila ang mas nagdo-donate. Yes. Ayan, tanda mo natin. Oo, mas ang lalaki mga po ang dapat nagdo-donate. Bakit, Miss Gwen? Tama yan. Kasi ang mga lalaki, wala silang menstrual period. Wala kayong monthly period. So marami kayong iron sa katawan. Yes. Okay? So yung mga iron, nakastack sa katawan, hindi nakakalabas. So importante na papalabas to through normal blood donation para matanggalan konti ng iron at hindi makapagdulot to ng heart ailment or disease. Ma'am Gwen, ngayon ay tumataas yung kaso natin ng dengue. No, gaano kalaki yung maitutulong nito na tuloy-tuloy at marami tayong mga nagdo-donate ng dugo doon sa ating paggalaban sa sakit na dengue? Oo nga, napaka-importante na to kasi yung dengue po, ang kailangan na dugo mostly ay plasma and platelet. Yung platelet kasi 3 to 5 days lang ang shelf life, nasisira na yung dugo. So, importante, laging bago yung supply ng dugo sa ating blood bank, especially yung platelet, no? Kasi kailangan ng mga dengue patients natin ngayon. At saka yung sinasabi ka, Miss Gwen, dapat importante ho na malaman ninyo kung ano ang inyong component ng dugo na kakailanganin nyo kung sakali kayo pupunta sa Philippine Red Cross, Miss Gwen. Iba't ibang components po ng dugo. Ito yung red blood cell. Ito po yung para sa mga anemic patient at saka nag-dialysis. Ito po yung cryoprecipitate para sa mga hemophiliac patient. Plasma sa mga dengue at maybe disorder at saka cancer patient. At saka po yung ating
platelet and plasma, pareho po yan para sa bleeding disorder tsaka pati sa dengue. So yung sa blood type, Miss Gwen, kahit ano? Yung pwede, blood kahit- type hindi, no? Dapat mag-match. Dapat mag-match yung ating blood type. Pero kahit sino pwede magbigay ng dugo, yun nga lang, kung kukuha ka ng dugo, dapat ka-match mo yung blood type. Kung type O ka, dapat type Type O. O rin kukunin mo. Oo, yeah. So, Pero anybody can give blood. But anybody, may mga restriction din. Meron sino yung mga hindi pwede? Ay, yung mga nagpatato at kahapon lang, dapat 1 year mag-aantay. Yung mga mga may nagtato. maintenance donation drugs, no? Yung mga umiinom ng mga gamot na aspirin o kaya yung mga pang hypertension, hindi pwede na yon. Yung mga nanganak, pwedeng 1 year pa after. Yung mga nagkaroon ng mga hepatitis, B and C, Hindi pwede. Hindi pwede yun. Malaria, hindi na pwede yun. Okay, may mga bago tayong machine na ginagamit ngayon dito sa ating mga blood Yes, typing oo. and blood donor. Ang program? tawag natin dyan ay apheresis machine, no? Para sa dengue, kasi ang kinukuha dyan ay platelet. No, so ang apheresis machine, ibis na 1 unit nakukuha sa isang donor, Yung nakikita nakukuha natin, dyan ay 8 bags ng dugo agad na platelet sa isang donor. Ay, ganon. Karami. Yes, Oo. Kaya Okay. mas safe yan at mas convenient, no? So, sa pag atin. nakuha ka ng 8 bag ng dugo, normal ka pa rin naman. Normal ka pa rin. In fact, mas mabilis yan kasi within 2 weeks, pwede ka magbigay ulit na sa Red Cross ng dugo. Within 2 weeks, no? okay. 2 weeks ang balik-balik sa Red Cross. So, doon sa mga gusto mag-donate ng dugo, gamit yung ating mga bagong machine, saan sila pupunta? Pumunta lang po sila sa Red Cross National Blood Center. Meron din po sa Iloilo. Meron din po tayo sa Cagayan de Oro at saka sa Zamboanga, Zambales. Yun po yung ating mga apheresis centers nationwide. 7 po yun. Okay, ayan. So maraming salamat, Miss Gwen Bang. Siya po yung Secretary General ng Red Cross. Ito, nako mga kapuso, yung mga taga rito sa Barangay Payatas, punta na ho kayo dito para malaman ang inyong blood type. At syempre para baka gusto rin yun mag-donate ng dugo, nako, libreng-libre at welcome na welcome po yan para sa ating Philippine Red Cross. Mula po rito sa Barangay Payatas, back to studio po tayo. May nakuha na ba ng dugo? Sa unang hirap, isyong totoo ang